Maligayang pagdating sa ating kwento. Ngayong araw, samahan natin si Prinsipe Kaylan sa isang mahiwagang paglalakbay upang hanapin ang nawawalang liwanag ng Lunaria. Noong unang panahon, may isang kahariang napapalibutan ng mataas na bundok at malinaw na mga ilog. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang palasyong gawa sa mapuputing bato na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang kahariang iyon ay tinatawag na Lunaria. Masagana ang Lunaria. Laging may masayang awit sa palengke, hitik sa bunga ang mga puno, at pagsapit ng gabi, ang buong kaharian ay naliliwanagan ng isang mahiwagang ilaw mula sa tore ng palasyo. Ang liwanag na iyon ay tinatawag na bituin ng umaga. Ayon sa matatanda, ito ay isang sinaunang regalo sa kaharian. Habang ito ay nagniningning, mananatiling payapa at masagana ang Lunaria. Ngunit isang umaga, nagising ang buong kaharian sa isang kakaibang katahimikan. Wala ang liwanag, madilim ang tore, malamlam ang langit, kahit ang mga ibon ay tila mahina ang awit. Nawala ang bituin ng umaga. Ano ang nangyayari sa ating kaharian? Sa loob ng palasyo, mabigat ang mukha ng hari at reyna. Ipinatawag nila ang kanilang nag-iisang anak, si Prinsipe Kaylan. Si Kaylan ay mabait at matalino, ngunit hindi siya tulad ng mga prinsipe sa matatandang kwento. Hindi siya palaban, hindi siya mahilig sa espada, mas gusto niyang magbasa sa silid-aklatan, maglakad sa hardin at makinig sa mga kwento ng matatandang tagapayo. Anak, kailangan may maghanap sa nawawalang liwanag. Ako po ba? Ikaw. Hindi dahil ikaw ang pinakamalakas, kundi dahil naniniwala akong ikaw ang makakakita ng hindi napapansin ng iba. Hindi agad nakasagot si Kaylan. Natakot siya. Hindi pa siya nakalalayo sa kaharian ng mag-isa. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Aalis po ako sa pagsikat ng araw. Kinabukasan, suot ang simpleng balabal na bughaw at may dalang maliit na supot ng tinapay at tubig, umalis si Prinsipe Kaylan. Wala siyang kasamang hukbo, wala siyang ginintuang sandata, tanging ang bilin lamang ng hari ang dala niya. Hanapin mo hindi lamang ang liwanag, kundi ang dahilan kung bakit ito nawala. Naglakbay si Kaylan sa makitid na landas sa pagitan ng mga bundok. Tumawid siya sa malamig na batis at dumaan sa kagubatang makapal ang hamog. Sa ikatlong araw, narating niya ang isang bahagi ng gubat na hindi niya kilala. Tahimik doon, masyadong tahimik. Habang naglalakad, may nakita siyang isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng daan. Nakayuko ito at tila hirap bumangon dahil sa bigat ng kahoy na pasan. Ina, tutulungan ko po kayo. Kinuha niya ang mga kahoy at inihatid ang matanda sa isang maliit na kubo sa gilid ng gubat. Marami ang dumadaan pero iilan lang ang humihinto. Mahirap pong maglakad ng may mabigat na pasan. Biglang nagbago ang hangin sa paligid. Ang kubo ay tila luminaw. Ang mga tuyong sanga sa bubong ay kumislap. At ang mga mata ng matanda ay naging maliwanag na parang buwan. Hindi pala siya ordinaryong matanda. Isa pala siyang engkanto ng kagubatan. Prinsipe ng Lunaria, alam ko kung ano ang hinahanap mo. Alam niyo po kung nasaan ang bituin ng umaga? Hindi ito ninakaw, hindi rin ito nawala. Ito ay umalis. Umalis? Ang liwanag ng isang kaharian ay hindi nananatili sa lugar na nakalimot sa kabutihan. Sa mahabang panahon, naging masagana ang Lunaria. Ngunit habang yumayaman ang kaharian, marami ang naging makasarili. Ang ilan ay tumigil sa pagtulong, ang ilan ay naging mapagmataas, at ang ilan ay umasa na lamang sa liwanag nang hindi na sila mismo natutong maging ilaw para sa iba. Natahimik si Kaylan. Naalala niya ang mga pagkakataong pinili rin niyang manahimik kahit alam niyang may hindi tama. Kung gayon, paano po ito maibabalik? Ito ang binhi ng liwanag. Hindi mo ito maipapailaw sa pamamagitan ng kapangyarihan o utos. Magliliwanag lamang ito kapag nakita nitong handa ng magbago ang isang puso. Dinala ni Kaylan ang kristal at nagpatuloy sa paglalakbay. Sa daan pa uwi, nakasalubong niya ang isang batang umiiyak. Nahulog ang basket ng kanyang ina sa ilog. Halika, tutulungan kita.
at bahagyang kumislap ang kristal. Maya-maya, may nakita siyang dalawang magkapatid na nagtatalo sa iisang piraso ng tinapay. Narito, hatiin natin ito ng maayos. Muling kumislap ang kristal. Nang makarating siya sa isang baryong tuyot ang balon, tumulong siyang magsalok ng tubig mula sa batis sa paanan ng burol. Kahit mangawit ang kanyang mga braso, hindi siya tumigil at mas luminaw ang kislap ng kristal. At doon niya naunawaan, ang liwanag ay hindi basta ibinibigay. Ito ay unti-unting binubuhay. Pagbalik niya sa lunarya, hindi niya agad dinala ang kristal sa tore. Sa halip, humarap siya sa hari, reyna at buong kaharian. Hindi po nawala ang ating liwanag. Tayo ang lumayo rito. Ikinuwento niya ang lahat ng natutuhan niya sa paglalakbay. Ang tungkol sa engkanto, ang tungkol sa kabutihan, at ang tungkol sa liwanag na hindi dapat hinihintay lamang, kundi ibinabahagi rin. Simula bukas, maglalaan ako ng libreng tinapay para sa mga nagugutom. Ibababa ang presyo ng butil sa panahon ng tagtuyot. Bubuksan namin ang hardin at kusina ng palasyo sa mga nangangailangan. Isa-isa, nagbago ang mga tao. At habang nangyayari iyon, lalong lumiwanag ang kristal sa mga kamay ni Kailan. At nang sumapit ang gabi, nagtipon ang buong kaharian sa harap ng tore. Naway muling magingning ang liwanag ng lunarya sa kabutihang dala ng bawat puso. Biglang umihip ang banayad na hangin. Ang kristal ay kumislap, lumiwanag, at saka nagningning ng napakatingkad na tila isang bagong bituin ang isinilang sa kanilang harapan. Mula roon, umakyat ang liwanag patungo sa tuktok ng tore at muling nagniningning ang bituin ng umaga sa ibabaw ng lunarya. Nagpalakpakan ang mga tao, napaluha ang reyna, napangiti ang hari. Ngunit si Kailan ay tahimik lamang sa natumingala sa liwanag. Ngayon ay alam na niya ang lihim nito. Hindi kayang iligtas ng mahika lamang ang isang kaharian. Kailangan din ito ng kabutihang kusang ibinibigay. Mula noon, muling sumigla ang lunarya. Masagana pa rin ito, ngunit ngayon ay mas maalalahanin na ang mga tao. At si Prinsipe Kailan, na minsang inakalang hindi sapat dahil hindi siya mandirigma, ay nakilala sa buong kaharian bilang prinsipe na nagbalik ng liwanag sa pamamagitan ng kabutihang marunong tumingin sa iba. At hanggang sa mga sumunod na salanhalahi, ikinakwento pa rin ng mga tao ang aral ng bituin ng umaga. Ang tunay na liwanag ng isang kaharian ay hindi lamang nasa tore o korona. Ito ay nasa mga pusong marunong magbigay ng kabutihan. Thank you for joining our tales tonight. If you enjoyed it, please like and subscribe. And click the notification bell for more magical stories.